mula sa Griego na Katolikos, na ang ibig sabihin ay pangkalahatan o universal. Noong unang siglo, ginamit ang salitang ito upang tukuyin ang buong simbahan ni Kristo sa buong mundo, hindi isang partikular na institusyon. Pero kalaunan, ang Roman Catholic Church ay naging isang organisadong relihiyon sa ilalim ng Roman Empire, lalo na noong panahon ni Emperor Constantine, ika-4 na siglo. Doon nagsimula ang maraming tradisyong hindi lahat ay galing sa Biblia, kundi galing sa mga batas ng tao at kultura ng Roma. May katotohanan ba sila? Mayroon dahil maraming turo ng Katolisismo ay batay din sa Biblia, tulad ng paniniwala kay Jesus bilang tagapagligtas, ang kahalagahan ng pananampalataya at mabuting gawa, ang panawagan sa kabanalan. Ngunit mayroon ding mga aral na hindi matatagpuan sa Biblia, gaya ng pagsamba o paggalang sa mga rebulto, Exodo 20:5. Purgatory, walang binanggit na lugar na ganoon sa Biblia. Celibacy bilang kautusan sa mga pari. 1 Timoteo 4:3 ay nagbabala sa ganitong turo. Kaya ang payo ng Biblia ay suriin ang lahat at panghawakan ng mabuti. 1 Thessalonica 5:21. Open quote, subukin ninyo ang lahat ng bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Sila ba ang nagmamay-ari sa totoong iglesia? Ang totoong iglesia ay hindi pagmamay-ari ng tao o ng isang rehiyon. Si Kristo mismo ang nagtatag at nagmamay-ari nito. Mateo 16:18, open quote, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, close quote. Hindi sinabi ni Jesus itatayo ang Romanong iglesia, kundi aking iglesia, ibig sabihin ang mga taong tumatanggap at sumusunod sa kanya. Efeso 1:22-23, open quote, si Kristo ang ulo ng iglesia at ang iglesia ang katawan niya, close quote. Ang tunay na iglesia ay binubuo ng mga taong may tapat na pananampalataya pagsunod kay Jesus, hindi lang miyembro sa papel o relihiyon. Buod, hindi mo kailangang maging Katoliko para maligtas. Kailangan mong maging kay Kristo. Ang Katolisismo ay may halong katotohanan na tradisyon kasi sa Biblia. Ang tunay na iglesia ay pag-ari ni Jesus, hindi ng isang institusyon. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo kung paano inilalarawan ng Biblia ang tunay na iglesia ni Kristo? Kung ano ang mga katangian nito? Napakahalagang tanong yan at mabuting nilalapitan mo ito hindi para manlait, kundi para maunawaan ang katotohanan ayon sa Biblia. Tingnan natin ng mahinahon at may respeto, pero batay lamang sa kasaysayan at salita ng Diyos. Ang ibig sabihin ng pagan o pagano. Ang pagano ay tumutukoy sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga nasa halip na sa tunay na Diyos. Roma 1:22-23. Open quote, ang mga nagpapanggap na marurunong ay naging mga mangmang. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang hanggan ng mga larawan ng tao, ng mga ibon, ng mga hayop, at ng mga gumagapang. Close quote. Sa Biblia, ang pagsamba o paggalang sa mga imahe bilang bahagi ng pananampalataya ay itinuturing na gawa ng pagano. Ano ang ibig sabihin ng kulto? Ang salitang kulto ay galing sa Latin na cultus, ibig sabihin ay pagsamba. Ngunit sa makabagong kahulugan, kulto ay isang grupo na nagsasabing Kristiyano, ngunit may mga tulugan na labat ng Biblia, gaya ng itinatang mga ni Kristo, nagdalag sa batas sa halip na sundin ang kasulatan. Pinapantay o napagitan si Jesus ang Lord wala sa Biblia. Pagbabawal sa pag-aawa ng pari, 1 Timoteo 4, linggo bilang banal na araw, ang Biblia ay nagtuturo ng ikapitong araw sa ng Sabat. Marcos 7:8, quote, walang kabuluhan ang kanilang pagsama sa akin, sapagat itinuturo nila ang mga utos ng tao bilang mga aral. Iwan ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang mga bisyon tao. Close quote. Saan matagpuan ang tunay na doktrina? Ang tunay na doktrina ay matatagpuan sa Biblia lamang, hindi sa anumang aklat o tradisyon ng simbahan. 2 Timoteo 3:16-17, open quote, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Close quote. Kaya kung gusto mong hanapin ang totoong doktrina, huwag mong unahin kung anong relihiyon, kundi kung anong sinasabi ng Biblia. Ang tunay na iglesia ay nagtuturo at sumusunod sa lahat ng utos ng Diyos at patotoo ni Jesus. Pahayag 4:12, open quote, dito makikita ang pagtitiyaga ng mga banal na tumutupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Close quote.